So yun na nga no, mga pre, na po second video pa tayo no, kasi ang haba talaga nito no. Base na rin sa kwento ko sa ano, kasi diyan siya humahaba eh no? So pagtiyaga-tiyagaan nyo na lang, alam ko makakatulong to sa inyo no, kasi ito ang nakatulong sa akin no? Malaking na itulong ito sa akin. So yun, ano ba yung thought-based anxiety no, sa yung kay Clarice niya, yung mga kagulo ng isip no, maraming klase no, kaya lagi ko sinasabi sa inyo tuwing intro ko no, kamusta yung mga physical symptoms tsaka kaguluhan ng isip. Mga pakiramdam o kaisipan na ganyan. Okay na ba? Diba? Lagi ako nagaganon sa iyo. Kasi nga, yung dalawang yun, ang karaniwang nagiging ano natin. No? So marami pang klase. Meron pang physiological, may mga ganyan. Alam kong makaka-relate kayo dito. No? Kasi dyan nakahati yan eh. Iba pa yung ano eh, sa GERD eh. Yung merong iba yung mga acid eh. So, physical pa rin yun. No? Parang hidikip ng dibdib, ganyan ako nun. Paninigas ng tiyan, mga utot ng utot, no? Minsan dighay ng dighay, minsan kikilabutan. Maraming ano, kasi halos pareho yan eh, sa GERD, tsaka ano. Bali napaliwanag ko na rin to yung GERD over anxiety, no? Tapos anxiety over GERD, no? Yung pag-connection nila, no? Naipaliwanag ko na yan. Sa paliwanag ni Clarice, ito yun eh. Yung gulong-gulo yung isip mo, no? Meron ka ng catastrophizing, meron ka ng intrusive, mga jumping conclusion, no? Yung mga, yung mga what ifs, no? Isip yan eh, sa thoughts yan eh, no? Sticky thoughts, mga ganyan, no? Maraming klase kasi ng ano eh, mga negative eh, no? Negative thoughts na pumapasok, no? Pero lahat-lahat ng mga yan, kapatid, lilipas din yan, dadaan lang yan. Problema nga lang, kinakatch natin, no? Hinuhuli natin. Diyan na pumapasok yung rumination. Yun. Yung rumination naman, yun yung paulit-ulit, no? Umuulit siya, napilit nagpapansin sa'yo, no? Kapag umuulit na, pabalik-balik, so, wala kayo bang gagawin, kundi, hulihin na lang yun. Kukunin ko na yun. Parang gano'n. Kunin ko na tong negative thoughts na to. Tingnan ko nga kung ano, gano'n. So, yun. Karaniwan, ang nangyayari, paniniwalaan natin yun, na binabase natin sa katawan natin, na nakaramdaman ko to eh. Ang tagal na nito sa akin. Papaniwala ako na to. So, pag naniwala ka doon, boom, simptomas. So, lalabas na naman si takot, no? Tatakot ka na naman, mag-iiba na, gagana na naman yung isip mo, no? So, ganun lang siya. Kaya tayo nakukulong doon, na, kumbaga, nagsasara yung isip natin sa pagdating sa ganun, no? Kasi nga, ayun ang easy way. Kumbaga, ito yung paraan ng katawan ko. Ito yung paraan ko, eh. Di ba? Nagkakaroon tayo ng ganun eh. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo na yung paglaban, di ba? Sinasabi ko sa inyo paglaban, hindi ano yan eh. Hindi yan ang tamang word pagdating sa anxiety recovery, hindi. Meron iba dyan, mga vlogger, mga content creator, mga YouTuber, no? Sabi nyo, paano labanan ang ganito? Diba? Mali yun. Kasi paano mo lalabanan kung hindi ka mananalo? Yung isip mo, lalabanan yung sarili mong isip. So, mahirap, no? Kaya, ang maganda dyan is, sabayan mo lang, no? Nandyan siya sa katawan mo, okay. Nandyan siya sa isip mo, no? So, kailangan mo lang siyang samahan. Parang ganun. Yung word ko kasi medyo no? Medyo mababaw. Pero kung sa mga psychiatrists, mga kay Clarice, medyo malalim to eh. So, sana mag-gets nyo yun, no? Kasi, hindi siya pwedeng labanan. Kasi, sarili mo yan eh. Pag nilabanan mo yan, mas lalo kang mahihirapan. Kaya ang dapat dyan is, pakitunguhan mo, no? Sabayan mo lang siya. Okay lang yan, walang problema dyan. Yung problema nga lang sa atin, kasi natatakot tayo, no? So, pag may lumabas na mga kakaibang, pakaramdam, yun na yun. So, matatakot na naman tayo, iikot na naman tayo, no? So, yun. Ano bang kailangan gawin kapag lumabas na yung mga thoughts na yan, no? So, ganun din. Diba, dun sa una natin, yung physical strategy. Sa thoughts naman, thought-based strategy. Yan ang kailangan natin gawin, no? So, lalabas na dito si analyze, no? Panoorin mo, obserbahan mo lang yung mga thoughts na yan. Meron akong, sa inyo, merong isang follower na natatakot siya, baka pag nakakita siya ng kutsilyo, nakakita siya ng itak, is sasaktan niya yung mga anak niya, kapatid niya, o
kasama niya sa bahay. Yun ang tumatakbo sa isip niya, no? The best na sinasabi ko doon is, totoo ba? Gagawin mo ba yun? Sabi niya, hindi. Sabi ko, so, ibig sabihin lang, thoughts lang siya. Lumalabas lang siya, nakakala mo, magiging totoo. So, minsan, kapag nakakita siya ng kutsilyo, nilalayo niya. So, naglalaro sa isip niya, napapaniwalaan niya yun. Mga bagay na nagtitrigger, is papaniwalaan niya na totoo yun, nagagawin niya talaga yun. So, ang tanong ko sa kanya, ganun ba? Meron ka bang record na sa barangay? Meron ka na bang nagawa mo na ba yung dati? Masamang tao ka ba? Diba? Kailangan mo rin patunayan sa sarili mo na hindi mo kayang gawin yun. Thoughts nga lang siya eh. Yung mga negative thoughts lang yun na napapaisip ka, no? Gaya ko, pwede kong isipin na magsisigaw ako dito o magwawala ako. Ang ibig sabihin na nun is ako na yung gumagawa ng gusto kong gawin. Pero dahil nga masama siya, hindi ko kailangan gawin yun. Kasi nga masama yun, no? So, yun ang mananaig dun sa isip mo. Yung present moment mo, no? Yun, ano pa dapat gawin kapag ganun na? Ganun ka na mag-isip na pilit ka ng pinapaniwala na kaya mong gawin yun, no? So, dapat gawin dyan is realidad, no? Itong present moment mo na obserbahan mo na kaya ko bang gawin yun? Hindi naman, kasi hindi naman ako ganun. Kaya ko bang gawing tama yung ganun? Mali naman talaga yun, di ba? Kaya kailangan natin dito, kaalaman pa rin. No? Kaalaman na yung thoughts na yun is hindi ko kayang gawin yun. Thoughts lang siya. Lilipas siya. Dadaloy lang. At maya-maya mawawala rin. No? Yun ang kahalagahan. No? Kasi nga, sa mga taong walang alam, no? Papaniwalaan nila yun. So, tumatagal na nagiging ano na siya. No? Nagiging kasanayan na sa pang-araw-araw na buhay na lagi na lang silang takot. Nakakulong, no? Kaya ko rin dati, no? Yung mga paniniwala ko noong nakala ko, mamatay na ako, baka mabaliw na ako, no? So, ayan. Mag-isip ka ng mga magagandang bagay sa future, no? So, karaniwan kasi sa atin, hindi na natin naisip yan. Mas puro negative ang naiisip natin kasi ayun ang mas malakas eh. Yun ang pinaniniwalaan natin dahil nga may nararamdaman tayo. Meron tayong something sa isip natin na sobrang gulo na hindi ka makabalik sa normal, hindi ka makabalik sa maayos na ano, yung tahimik lang, yung soft lang, yung mga kalmado, no? Lalo na pag high functioning anxiety, no? Ako nga dati, lagyan ko yan ng efficacy, omega, sumasakit na kasi siya, tapos iba na yung pakiramdam, para na ako nasusuka, tapos nahihilo na ako sa sobrang kakaisip, no? Ginagawa ko, hihiga ko, hanggang sa makatulog, no? Kasi hindi pa ako nakakatulog, kakaisip. Basta nakatulala lang ako ganyan. Tapos takbo lang na siya ng takbo. Hindi ko siya makontrol, no? Ang ginagawa ko kasi noon, nanonood ako ng mga comedy. Nanonood ako ng mga relaxing videos, no? Ayan, nakakatulong yun sa akin, no? Kasi nga, mas nagpo-focus na ako sa present ko pag ginagawa ko yun, no? Hanggang sa, naging okay na, no? Naging maayos na ako. Mag-stay ka sa present, no? Para hindi mo hindi mo ibalik yung mga, yan, mga depressed ka, no? Depression, mga ganyan. Sobrang hirap na dinanas mo, no? Mga problema dinanas mo. Yan. So, yun. So, paano na lang kung nagsabay-sabay sila, no? Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang nerve na dinadaluyan yan, isa lang, no? So, kapag lumabas tong si physical symptoms, ganun din sa isip mo, no? Tapos nalabas na yung mga pamamawis, kasi nga isa lang ang dinadaanan nila. So, kaya nasasabi nating anxiety siya, no? Kaya, ang mahalaga is kaalaman, kapatid. Maintindihan mo kung ano yung nangyayari sa'yo, kung ano yung dapat mong gawin o dapat mong maintindihan, no? Yun ang kahalagan yan. Kasi ito nga para sa mga naikukwento sa inyo, sa mga naipapaliwanag ko, no? Ito napakalaking tulong nito sa inyo. Basta intindihin nyo lang kahit ganito lang magpaliwanag, no? Kasi yan talaga nakatulong sa akin. Diyan ko na ikukumpara eh. Diyan ko na sa tuwing may maano sa akin, may dumadalaw na mga physical o thoughts, no? Mga ganyan, mga negative thoughts. Okay lang. Kasi diyan ko siya pinapasok eh, dun sa thoughts, feeling, behavior, no? Itong behavior, medyo ano na to sa akin eh. Medyo napuputol ko na itong behavior na to eh. Kasi
dito na tayo sa recovery, no? Itong behavior na to is nawawala ko na to kasi nakokontrol ko na tong dalawa eh. Yung feelings, thoughts, tsaka feelings. Yung feelings kasi is more on physical yan. Nararamdaman mo. Tsaka mga emosyon, no? Yan. Tapos sa thoughts naman, sa kaisipan is, nandito na ako eh. Nandito na ako sa present ko eh. Nagpo-focus na lang ako sa buhay ko, no? Sa pang-araw-araw kong ginagawa, no? Yan. Kaya mas, mas okay na ako. Yan ang nasasabi ko ang recovery is possible, no? Sa tutulungan nyo lang din yung sarili nyo, no? Maka-recover kayo, no? Ayun sa lahat mga pre, medyo distracted talaga tayo, no? Ang dami kasing, dumadaan na nagtitinda, no? Maraming salamat mga pre. Sana may nag-guess kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Basta yan, yung physical tsaka thought-based anxiety, no? Yan, dalawang yan is okay lang naman yan. Ang problema lang natin is hindi natin siya alam. Malalaman nyo na kung ano dapat gawin para malampasan siya, no? Ma-acknowledge nyo kung ano siya, no? Kung ano yan, dalawang yan. So, yan, maraming salamat mga pre. Adios.